parang the reason ko ba't nag-rant is because nung bumisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorseful daw kayo. So Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. I never, it was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you, no? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Magandang araw mga kaibigan. Ayun po, napakinggan natin sina Dr. Badoy at kay Eric. Very clear na pinilit sila ng mga kongresista na magpirma ng letter of apology. So si Doc Badoy, she said no way. Si Kay Eric, napilitan lang dahil naawa siya sa kanyang nanay, yung 77-year-old. Mahina na. Mula nung nakulong si Kay Eric, hindi na rin kumakain yung matanda. Iyak ng iyak. Nag-hunger strike na rin. 77 years old, delikado na yun. Kaya yun, napilitan si Kay Eric nagpadala ng letter of apology. But then, wala na. Itong mga kongresista natin lalong nabubulgar, nabubuking ang kanilang tunay na gawain. Yun pala, takot lang sa manifesto ng mga PME graduates. Kaya yun, pinalayas. So, salamat sa mga PMEers. At ngayon, nasa kanilang pamilya na si Doc Badoy at kay Eric. At ito na, kanina nagprograma na kagad si Doc Badoy at pakinggan natin ang kanyang mga pagbabalik sa laban kasama ng bayan. Nung nag-NTFL ka ako, doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo natin kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no, na and that office really transformed me, na it really changed me, na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanib puwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila, yung mga nasa gidas, malalayong lugar. Parang mga tsinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad para lang mga tsinelas yung mga anak ng mga IPs, mga kapatid nating katutubo, nagpinagpupulot, tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pang-protesta, dadalhin sa Europa, hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon, kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon. No? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan nila Manuel Bautista. Yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos na yon. Tapos na ang CPP, Franz. Mag-surrender na kayo. At syempre, Mama, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, At yes. ito'y nagpapakita na buhay ang ating demokrasya. Na nandyan pala sila, Ma'am. Kasi sa laban natin, Ma'am, alam mo, sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier.
almost every day, Yeah. we give importance to their service to our country. Yeah, because it's true. No? It is true, yeah. Very true. Yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos, because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor eh. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency Yeah, problem that is yeah. happening. To really finish this. Even the Makabayan Bloc, the three congressistas sitting there. Yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating, this is what we can do eh. Giving information. Yes. Spreading information, di ba? And now we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party list na napabagsak natin. Question. Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila Franz Castro. Diba? Nasa Carriedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Diba? Pwede yan, ma'am. And they Pwede can siyang- still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP ganyan. Dati Anak Bayan, LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila nandiyan na sila sa Student Council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., di ba? So, ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, meron sila pa ring masasaktan pa rin nila tayo. Di ba katulad, kunyari, for instance, para maliwanag lang, kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am. Pwede po silang maging consultant. Kasi hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang pa rin, ma'am. Tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building. Sa loob o sa labas ng Kongreso gagawin nila yan. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga paiiralin, hindi naman sa Congress nire-recruit yan. Kung saan din sila uuwi, saan sila community, anong distrito sila nakapaloob. No? So, yun po yung yun pa rin yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan susukatin na hanggang pag-congressman ka lang o nasa party list ka lang. Hindi po. Yan po ay talagang matagalang trabaho ng tinatawag natin ng mga urban cadre operators sa white area ng CPP, ng NPA po. So, ang gusto ko sabihin na kasi marami akong kilala dyan sa Kongreso, Franco, Angel, mga kababayan, no, na sure ako talaga mahal nila ang Pilipinas. Sure ako dyan. At saka yan ang mas nakararami. Kaso, nandyan yung tatlong yan at ini-impluensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda-ganda nung franchise hearing na yon. May mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. So sinabi ko, ang Makabayan Bloc ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, naku, Mariose, parang sinabugan ka ng bomba nun. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. Which is what happened. Pinutakti ako nung sinabi ko yun. Pero sinadya ko yun kasi gusto kong masabi yun. Pero nung time na yun, si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise na ang Makabayan Bloc ay CPP, tinanggap nila. No, so alam nila sa mga kababayan. So maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito at yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gus Tambunting, I am confident pwedeng pag-usapan yan. And we can meet our shared ground. Kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan sa CPP, walang shared ground dyan. Kasi ang gusto nila, pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nga, nilaglag nga nila yung mga nasa
sa franchise committee. Nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan galit sa kanila, galit sa mga franchise committee members, pero hindi sila ginalaw. Hindi sila na-mention. Di ba? Ginawang takip, no? Kaya nga ma'am, hindi nila nakita yung laro ng na ngayon, nasalang yung credibility nung halos committee na yun di ba? Yeah. Kung saan sila papanig, hindi nila nakita yung laro na nagamit lang sila ng CPP, no? Sila yung naging sila yung naging bosses ng CPP nung mga panahon na yun Yeah. So ginit-git sila, kaya nga nakikita ko nung time na yun, siguro after nung mga ginawa nilang decision, na pag-isip-isip nila sa bandang huli na mukhang may mali tayo dito, no? Paano ngayon, ang problema, paano mo babawiin yung ginawa mo? No? Ay nalaman na ng maraming tao na yung nakaalam, kaya nga nagbunga yung decision na yan, na ito yung paglabas ng manifesto ng mga PMAR natin, yung mga pagkilos na ginawa ng mamamayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, pati yung mga kaibigan natin, OFW, na napaabutan na natin ng tunay na mukha ng komunistang teroristang grupo. True. Ito na yung sana, ang nangyaring ito ay magsilbing leksyon sa lahat ng politiko, siyempre. Na wag tayong maniwala sa kahit anong sasabihin ng CPP, NPA, NDF na nandyan sa Kongreso. Wag na wag. Maling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CPP, NPA, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sirain ang ating pamahalaan. Yun lang, wala nang iba na nagkakagulo. Yun ang pinakagusto nila. Walang iba. Alam mo, Franco, Angel, mga kababayan, sa totoo lang kaibigan ko si Speaker Martin, no? And he's been very gentlemanly towards me, lahat yan, no? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, di ba? So, naiintindihan ko yon. No, naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever, kaya yun. Wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya meron siya nakukuha dito, pero sobra siyang talo dito. No? So, yun ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na ang maliwanag tayo dito na ang kalaban natin CPP. Tapos yung mga kongresista, batikusin natin kung meron tayong criticism, pero wag natin iisipin na kalaban natin sila kasi meron talaga yung shared ground. Meron tayong, alam ko maraming galit na galit, for instance, kay Benny Abante, no? Kay Romeo Acop, no? Pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro, wala. Wala. Sila Raul Manuel, wala. Mga Arlene Brosas, wala. Mga top recruiters yan, ang mga anak natin. Correct ka dyan, ma'am. Ang mga mababatas na to, wala namang ibang inisip yan. Talaga maglingkod sa ating bayan. Meron din yan. Meron yan. Yun naman talaga ang kanilang layunin. Kaso lang, pag pinapasok na talaga ng salot na CPP, NPA, NDF, nasisira. Tignan mo na lang nangyari, di ba? Like kung ating babalikan sa ating, yung nakaraan pa sa ating Vice Presidente sa kanyang budget, tignan mo kung paano manghimasok ang CPP, NPA, NDF doon. Kung paano niya balakurain. Diba? Ang layunin ng ating Vice Presidente na ikakaganda sa mga kabataan. Diba? Pinipigilan nila lahat yun. Ang ROTC, pinipigilan nila. Ang NTF-ELCA, napakalinaw naman kung ano yung gusto ng ating mga kababayan. Kaya maling-mali po. Kaya muli, isa po to, sana yung maging leksyon na ito sa bawat Pilipino na wag po tayong makikipag-alyansa o makikipag-usap sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Correct. Dahil sa huli, kayo ay magsisisi. Tsaka kumbaga, sa madaling salita, pagdating sa CPP, NPA, NDF, para sa mga politiko, kausap ko yung CPP na yan, huwag tayong magpolitika dyan. No? There are other issues na pwede natin gamitin, pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Dapat, this has to be beyond politics. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So dito tayo, this is our shared ground, Mr. Politicians, Mr. and Miss Politicians. Our shared ground is kaaway natin ng CPP. Yes, ma'am. At saka tandaan po natin yung sinabi noon ni Joe Masison, to destroy the government, join the government. So nandyan sila kasi gusto nilang sirain ang ating gobyerno. At saka parang naalala ko noon, parang yung henyo nitong mga sinungaling na ito,
is how they can dahan-dahan kanila i-co-op. Nangyari yan sa akin sa DSWD, no, na ang secretary ko noon ay si Secretary Judy Tagiwalo, na talagang minahal ko siya, na talagang honestly, no, kasi napakagaling talaga nung pagdahan-dahan sa akin, no. So yun yung doon ako natatakot sa mga kongresista kasi nga it's a collegial body, di ba? So araw-araw parang country club yan eh, nakikita sila, inom sila, at dinadahan-dahan kayo at kinakaibigan kayo para magamit nila kayo. So you have to watch your heart. So doon mo nakita, ma'am, yung process of kinukuha mo na yung tiwala mo, yung trust mo, no? Pagka nahulog ka Ganda na doon ng mga kanta, yung mabulaklak na mga pagsasalita. So pag nahulog ka doon sa patibong, start na po iyon to influence. Unang-una yung utak mo talaga yung i-influensyahan. Yung mga indoctrine na ipapasok na yan, totally mararamdaman mo na iiba ka na, naiiba na yung pananaw mo, nagagalit ka na. Yun. So that's the recruitment. At yung nangyari nung itong nakaraan, nandun sila sinusunod na nila yung step by step of recruitment no? Kaya nga lang dahil na nagkamali ang decisions, no, yung ipinakita nilang drastic na decision kay Ma'am Lorraine at kay Brother Eric, doon sila naputol. Sabi nila, umalma ang sambayanan. No? So hindi nila naituloy. Kaya proud na proud ako. At saka kasi yung sa SMNI. Yes, ma'am, no? Yung SMNI, no? Nagagamit din ang AFP. Pinront lang nila yung SMNI para mapakita nila na nagre-recover. Actually, the intention doon is the recovery effort. No? Nakikita na natin na bumabawi sila ng lakas kasi nga malapit na po ang 2025 at nanganganib na lang yung 3 Makabayan block. No? Kasi kaya na natin Kaya na natin totally mawawala po sila. Kaya nga gaya na sinasabi ng ating military officers, kalingkingan na lang, nandiyan na tayo. Tapos na yung laban natin. At sa every time na mag-i-interview tayo, ma'am, wala nang ibang mas gaganda pa sa solusyon ng NTF-ELCAC. Napakalino na yun. Wala nang iba, huwag nang paguhin or anything. At huwag talaga tayo maniniwala sa CPP, NPA, NDF. Diba, may kasabihan, you don't need to reinvent the wheel. Kasi yung track record ng NTF-ELCAC, napakaganda yan na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So bakit matatanggalin? Yan yung hinihingi nila, di ba? But I also want to say na we have to choose our leaders in a better way. No? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ako dun sa mga kongresista sa loob kasi nandyan yung mga bulok na yung 3 yan. No? Kaya, kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan? Parang co-league na nila yan. No? So, entitled sila doon sa yung collegiality. Parang kailangan may respeto. So, tayo na lang ang bahala doon, no, na wag na nating papasukin sa Kongreso.